Good day mga boss. So, panibagong video, panibagong tutorial na naman tayo dito sa Raider 150 carb. At magkakabit tayo ng clutch lining and clutch spring. Tsaka magpapalit din tayo ng langis. Actually, binuksan ko na tinanggal ko na yung mga tornilyo dito mga bossing. Hindi pa ka masyadong maitim. So, magti 3 months na itong langis. Ito, tatanggalin na natin yung crankcase. Yung tinanggal ko muna is yung mga tornilyo niya. Ayan, ganito lang kadali. Tapusin nyo lang itong video. Ensure na may matutunan kayo dito mga bossing. Yan yung 5 tornilyo lang yung tatanggalin natin. Bago yan, i-check muna natin yung mismong clutch housing ni boss. So far, okay naman yung clutch housing ni boss. Kaya ito yung ating ikakabit. Racing clutch spring Phyto at saka fully synthetic X-Star 500 plus yung presyo mga boss. At saka syempre ang ating clutch lining Phyto pa rin. So far okay pa naman yung clutch housing ni boss. Ayan. Tsaka ito na nga, tatanggalin na natin tong 5 tornilyo dito mga bossing. Yan, X-Star 10W40 fully synthetic mga boss. At saka itong racing clutch spring. Full spring tayo dito sa Phyto mga boss. And syempre itong ating clutch lining. Full spring tayo dito sa kanyang Phyto racing spring. So ito yung ina-advise ko lagi sa aking customer, no, kasi hindi masyadong matigas, hindi katulad ng Pitts bike na napakatigas. Saka yan, tatanggalin na natin to ngayon mga bossing. So ito nga pala yung ating kung meron kang tool set, socket wrench na 53 pieces, magawa mo ng magpalit kapag gusto mong magpalit ng clutch lining sa sarili mong motor mga boss. Ito na nga, tatanggalin na natin dito yung 6mm na tornilyo mga boss. Ayan. So napakadali lang nito mga bossing. Saka dapat pantay-pantay, no, na luwagan yung 5 tornilyo dito sa clutch housing nya. Gamit natin is rod set lang ito, socket wrench na 8mm or 8mm mga bossing. Bali 6mm yung tornilyo dito. 5 tornilyo lang naman to mga boss. Yan, dapat pantay yung luwagan at saka pati pahigpitan. Ipapakita ko na lang mamaya. Napakadali lang nito mga boss. Pwede na kayong gumawa ng sariling motor. Manood ka lang ng tutorial. Napaka easy. Ayan, sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe at saka i-hit yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga video na in-upload or sinishare ko. So ito na nga, tatanggalin natin, ilalabas na natin tong clutch spring nya. Ang stock itago na lang ni boss. Para sa akin kasi advisable ko yung kung gusto mo mag full spring, mag Phyto clutch spring ka, kasi kapag Pitts bike sobrang tigas talaga. Madali lang maputol yung clutch cable mo. Ito na nga, tinanggal na natin. Slide na yung clutch lining ni boss. Wala nang masyadong hatak kasi ilang taon na tong clutch lining nya. At yung clutch plate, siyempre hindi naman basta-basta nasisira yung clutch plate. Ibabalik din natin yan mga bossing So lilinisan lang natin tong clutch housing ni boss para matanggal yung mga langis. Ito na nga, at ikakabit na natin itong Phyto clutch lining mga boss. Yan, with gasket na rin siya mga bossing pero hindi na natin gagamitin yung gasket nya kasi hindi naman naputol yung original na crankcase gasket. May sticker pa na free mga bossing.
So 5 lang naman to, 5 pieces. At syempre ito rin langis natin mga bossing, ano, papakita ko ulit. Fully synthetic 10W40 X-Star mga boss, 500 plus dito sa amin. Iwan ko sa inyo kung magkano yung presyo. Napakaganda nitong fully synthetic na X-Star. Ayan, 10W40. Ito na nga mga boss, yung ating clutch lining Phyto. Walang problema kahit magkabaliktad yung clutch lining natin sa pagkabit, ano, ang importante yung clutch plate hindi magkabaliktad mga bossing. Siyempre itong ating Phyto clutch spring, 5 pieces, full spring to mga boss, kasi hindi naman katulad siya sa ano, pitch bike na masyadong matigas. At saka ibabalik rin natin tong ano niya, clutch plate. Ayan, 4 lang yan mga bossing. So far okay pa naman yung clutch plate ni boss, as you can see mga bossing. Ayan, kapag nagkakabit tayo ng ano, clutch lining, ibabad muna natin sa langis o lagyan muna natin siya ng langis na pangpadulas. Ayan. So lalagyan lang natin ng langis bago natin ikakabit mga boss, ano, kasi ito yung tuyo, yung bago pag brand new na ano, clutch lining. Ayan, una po is clutch lining, and then susunod na yung clutch plate. Walang problema, again ulitin ko lang, walang problema kahit magkabaliktad yung ating clutch lining, importante yung clutch plate. Ayan, yung matulis dapat yun sa harap nyo kapag ikaw ay nagkakabit, yung flat or yung matulis sa harap nyo. So ito na nga mga boss, i-fast forward lang natin kasi masyadong mataas na yung ating video mga bossing. So yan, kahit magkabaliktad yung ating clutch lining, ang importante yung clutch plate, tamang pagkabit mga boss, ano. So natapos na tayo sa clutch lining. Syempre ang kasunod is yung ating clutch spring na Phyto pa rin yung brand mga boss. So ito na, ilalagay na natin yung 5 tornilyo dito mga bossing. So kung Phyto, no, makabit mo siya kahit kamayin mo lang, pero kung ano yan, pitch bike, kailangan mo pang itulak yung clutch spring mga boss bago mo mapasok yung ano, tornilyo dito. So ito na nga, sabay-sabay na nating higpitan yung 5 tornilyo na 6mm dito mga bossing, gamit natin yung socket wrench na toolset natin mga boss. Fast forward lang mga boss kasi masyadong mataas na yung ating video mga bossing. Pagkatapos ng mahigpitan yan, takpan na natin, ibalik na natin yung mismong crankcase. So napakadali lang mga bossing, ganyan lang ka easy. So ayan na nga mga boss, fast forward kasi masyadong mataas na yung ating video, ano. Sana may natutunan kayo dito sa ating video tutorial. Katapos maigpitan lahat, ilagay na yung crankcase o ibalik na.
So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa kapasubscribe na rin.